imbes na umalis na, lalo pang umusad papasok ng bansa ang bagyong Pepeng. Signal number 3 pa rin ngayon sa Ilocania at Northern Cagayan. Alamin natin ang mga nangyayari ngayon doon. At live mula sa Lawag City, Ilocos Norte, magbabandila si Jing Vallejos. Jing. Yes, takot na mga residente ng Ilocos Region dahil sa pagbabalik ni Bagyong Pepeng. Hindi pa man din kasi sila nakakabawi, heto't posibleng lumala pa ang kanilang sitwasyon. Binalikan ni Mang Anselmo ang kanyang bahay kanina umaga. Nanlumo ito sa kanyang nakita. Wala na ang kanilang bubong, kaya nakikitira na lang sila ngayon sa isang kamag-anak. Hindi pa kami nakaka-recover. Eto, bumalik pa ang bagyo. Sana humina na ito. Matindi pa rin ang pagbaha sa ilang bahagi ng bayan ng San Nicolas at Dingras. Takot na takot, sir, dahil baka buong barong dahil doon sa kabila naman malapit nang masira rin yung ganito, yung tambak. May ilan naman nagbaka sakaling bumiyahe kanina, pero pagdating sa Karuan sa bayan ng Pasukin, Ilocos Norte, napilitan silang maglakad dahil hindi na pinapadaanan sa mga sasakyan ng tulay. Bumigay kasi ang unahang bahagi nito dahil sa pag-apaw ng Karuan River. Ngayong gabi, panaka-naka ang ulan pero malakas ang hampas ng hangin nararanasan dito sa Lawag City. Konti na rin ang mga taong namataan namin sa sentro ng syudad. Karamihan ng mga tindahan, maaga ring nagsara. Ses halos 70% nang naibalik ang supply ng kuryente dito sa Kalakhang, Ilocos Norte. Pero dahil nga sa pagbabalik nitong si Bagyong Pepeng ay posible pang maantala ang power restoration sa mga malalayong barangay. Balik sa'yo, Ses. Maraming salamat, Jing Vallejos. At para naman sa pinakahuli, ulat tungkol sa Bagyong Pepeng at pati na rin sa Bagyong Kedan, may update si Joey Villarama live mula sa Pag-asa. Joey, anong balita? Ses, tuluyan na ngang bumuelta pabalik ng Pilipinas ang Bagyong Pepeng at tumama na muli sa lupa sa hilagang bahagi ng Luzon. Ang dahilan sa pagbuelta ayon sa Pag-asa ang tinatawag na Fujiwara effect. Ito yung paghila pababa kay Bagyong Pepeng habang patuloy namang tinatahak ng Bagyong Kedan ang direksyon papunta sa Japan. Sa ngayon, kumikilos si Pepeng patimog-timog silangan. May lakas itong 105 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na hanggang 135 km per hour. Dahil dito nakataas ang Public Storm Warning Signal number 3 sa Ilocos Norte, Northern Cagayan, Babuyan at Calayan Group of Islands, Apayao, Kalinga, Abra at Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa Batanes Group of Islands, sa nalalabing bahagi ng Cagayan, sa Mountain Province, sa Benguet at La Union. Habang signal number 1 naman sa Isabela, Ifugao, Nueva Vizcaya at Pangasinan. Muling nagbababala ang Pag-asa sa posibleng pinsala na idudulot ni Pepeng sa mga pananim at sa mga bahay na gawa sa magaang bagay, lalo na sa mga probinsyang nasa ilalim ng signal number 3 at signal number 2. Samantala, patuloy namang kumikilos papalayo ng Pilipinas at papunta sa Timog Japan ang Bagyong Kedan. As of 8 p.m. kanina, namataan ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility na kumikilos sa bilis na 22 kilometers per hour. At hindi na ito inaasahan pang makaka-apekto sa weather system ng Pilipinas. Dahil dito, hindi na maglalabas ng weather bulletin ng Pag-asa kaugnay ni Kedan. Pero dahil nga bumalik o bumuelta itong si Bagyong Pepeng sa hilagang bahagi ng Luzon, ay maglalabas muli ang Pag-asa ng weather bulletin mamayang alas 5 ng umaga at magkakaroon sila ng press conference ng alas 11 ng umaga bukas. Ses? Maraming salamat, Joey Villarama. Siniguro ng Malacanang na ititigil din ng gobyerno ang pagkontrol sa mga presyo. Pero kailangan muna raw matiyak na walang magsasamantala ngayong may kalamidad. May apila naman ang mga supermarket. Nagbabandila si Alvin L. Chico. Pinakalma ng Malacanang ang kaba ng mga negosyante kaugnay sa price control ng mga bilihin dahil sa kalamidad. Takot ang mga negosyante na lalo pang magkakaproblema kapag pinahaba pa ang price freeze sa basic at prime commodities. Hanggang 2 buwan lang dapat manatili ang price control. Pero ang price ceiling naman tatagal hanggang may kalamidad. Nauna nang idineklara ng Malacanang ang state of calamity sa buong bansa dahil sa pananalasa ng undoy. And if we sense or if we see that there's already
a semblance of normalcy in price movements, then we can recommend to the President to lift it prior to even 60 days for basic commodities. And of course, yung state of calamity, that would depend also on the recommendations of the various agencies involved. Pero maraming negosyante ang naguguluhan, lalo na't dinagdag pa ang ilang prime commodities sa listahan ng produktong di dapat umakyat ang presyo. Ilang grocery at palengke ang inikot ng NBI at PNP kung saan maraming produkto ang overpriced kung pagbabasehan ang listahan ng DTI. Kaya hirit ng mga supermarket owners, bigyan pa sila ng panahon para palitan ng presyo. Pumayag naman ang DTI. So starting tomorrow, nangako din sila, walang member nila ang mahuhuli dahil lahat magko-comply. Dahil posibleng mas mahal ang hango kumpara sa selling price, isa sa opsyon ng mga negosyante ay huwag na munang ibenta ang produkto. Maubos naman yung kapital namin dahil ibebenta namin ng masyadong mura na mababa pa doon sa bili namin. Para di rin malugi ang mga negosyante, ipapasa na lang daw nila ang kinaltas sa presyo sa ibang produkto na hindi sakop ng price freeze. Kailangan kumita rin naman ang negosyante para may pangsweldo, may pang-ikot sa negosyo. Payo ng DTI sa mga consumer na sa dyaryo ngayon ang kumpletong listahan ng tamang presyo. Pwedeng i-report daw ito sa supervisor ng supermarket o market administrator ng palengke. At kung hindi umaksyon, saka isuplong sa DTI hotline na 7513330 para mapadala ng pulis o NBI na huhuli sa mga nananamantalang negosyante. Para sa Bandila, Alvin El Chico. Napaso na kahapon ang 72-hour deadline ng Pangulo na linisin ng MMDA at ng lokal na pamahalaan ng mga basura na iniwan ng Bagyong Ondoy. Pero inamin ngayon ni MMDA Chairman Bayani Fernando na aabutin pa sila ng 2 buwan bago tuluyang malinis ang putik at basura na nagkalat sa buong Metro Manila. Naglaan naman ang DOLE ng 15 million pesos para mabigyan ng pansamantalang trabaho ang mga nasalanta ng baha, gaya ng paglilinis sa mga kalsadang natambakan ng putik at basura. Ang tinitiyak lamang ni Fernando, malilinis sa mga basura bago magpasko. Hindi marating ang mga nakatira sa maliliit na isla sa Laguna de Bay dahil sa laki ng tubig at lakas ng alon. Sa tulong ng mga dambuhalang chopper ng US Marines, nahatiran na ng tulong ang mga nakatira doon kanina. Hindi pa nasasayaran ng tulong ang mga isla sa Laguna de Bay na tulad dito. Napakataas pa kasi ng tubig, malakas pa ang alon. Ni isang bangka, walang pumapalaot. Delikado kasi. Ang mga bahay sa gilid ng isla, inanod na. Pero sa tulong ng US Marines at ng kanilang dambuhalang Chinook helicopters, sa wakas, narating na rin ng relief goods ang mga taga-isla Talim. Pangingisda ang karaniwang itinabubuhay dito, tulad ni Mang Marshal. Dahil hindi nakakapangisda, naghahayuman na lang siya ngayon ng lambat. Wala nang maipakain sa 8 niyang anak. Delikado po. Malaki po ang alon tapos malakas po ang hangin. Kaya karamihan po dito, hindi makatayos po. Kailangan po pang gastos at hindi po kumikita mga tao. Namumroblema na rin ng ipapakain sa asawa at 2 anak, si Mang Reynaldo. Ano yung dala ninyo? Toyo po at kalamansi at po sili. Ito pagka talaga kahit wala ko kaming maipag-ulam, pwede na iulam na namin ito sa kanin. Si Aling Concepcion naman, iniiyak na lamang ang nawasak na bahay. Ay, kami tulungan lang. Alam tulungan dito, hindi na kami makauwi. Hindi na kami makauwi sa aming bahay. Kailangan po. Wala halos pinagkaiba ang kapalaran nila sa mga sinalanta ng Bagyong Ondoy. Yun nga lang, maaring hanggang Disyembre pa sila magtiis dahil nakikita ng mga otoridad na baka abutin pa ng Disyembre bago humupa ang tubig sa Laguna Lake. Kaya laking pasasalamat nila sa relief goods na dala ng mga Pinoy at US Marines galing sa Sagip Caparilla at Trinity Foundation. There's this Filipino word that's called bayanihan. There's also a Filipino word called balikatan,
which means shoulder to shoulder. And I think that builds a good deal of interoperability between our two forces and prepares us to respond for just such a disaster such as this. Pinakamalaking bagay na dala nila ang kanilang gamit. Ang mga ginamitan nila na kaya magbuhat ng mga bibigat na kargahin at yung mga engineering equipment nila. Galing pa ng US base sa Okinawa, Japan, ang iba sa 18 helicopter na ganito na kayang makarating sa mga lugar na mahirap abutin ng tulong. Kung gugustuhin, may paraan. Yan ang pinatunayan ng mga taga Victoria, Laguna. Binaha ang kanilang eskwelahan. Huwag lang matigil ang pag-aaral. Nagklase sila kahit sa kulungan ng itik. Nagpapabila si Zian Ambrosio, exclusive! Sikat sa pag-itik ang Victoria, Laguna. Kaso bumagsak ang negosyo. Karamihan ng mga itik na ibenta. Kaya maraming bakanting kulungan ng itik at iilan na lang ang may laman. Pero pagpunta namin sa Barangay Pagalangan, may kamalig na puno. Hindi ng itik, kundi na mahigit 70 estudyante na nagtsatsaga magklase sa kulungan ng itik dahil nalubog na ang kanilang eskwelahan. Wala silang blackboard at nakapatong ang mga mesa at upuan nila sa ipanalimliman ng itik. Napag-isipan po namin na kung po pwede po ito nga pong kamalig, magamit namin na pansamantalang paaralan ng mga bata. Para po ang mga mag-aaral namin ay hindi naman po sila masayang ang kanilang panahon sa kanilang pag-aaral. Walang magamit na CR ang mga teacher at estudyante. Nagtitiis din sila sa katin ng katawan na sa mga hanap na naiwan ng mga itik sa kulungan. Parang may tumutusok po lagi. Umati po ito, tapos pagka dumadami po siya. Pagkakanakam. Sama-sama sa kamalig ang 7 klase mula prep hanggang grade 6. Kaya kapag nagkasabay-sabay magsalita ang mga bata at teachers, tunog itik na rin sila. Hindi makapasok sa pag-aaral. Kaya nagkasundo silang hinaan na lang ang boses pag nagsasalita. Iyayari po sa akin para magkakabulungan na lang kung kami ng aming pagtuturo at para lang huwag yung makaistorbo sa aming kalapit. Noong Huwebes pa sila nakiusap sa DepEd na mabigyan ng malilipatan. Pero habang wala pa, tiis na lang muna, huwag lang matigil ang pag-aaral. Para sa Bandila, Zian Ambrosio. Kasamang nalubog ng mga bahay sa Marikina ang milyong-milyong paninda ng mga nakatira sa shoe capital. Kaya para makabawi kahit paano, may mga naghahanap ng paraan para maibenta pa ang mga ito kahit murang-mura. Yan ang ulat ni Apples Halandoni. Nagkalat sa garahe ng bahay ni Rodora Santos sa Provident Village, Marikina ang daan-daang pares ng sapatos. Sa bahay nila nakastock ang mga ibinibenta nilang sapatos. May rubber shoes, may sandals, may gawa sa balat. Pero lahat maputik ngayon. Nalubog noong kasagsagan ng bagyong Ondoy. Pabawin ko rin yan. Basta masipag ka naman eh. Nanghihinayan si Rodora. Aabutin daw kasi ng 3 milyong piso ang halaga ng mga nadumihang sapatos. Kaya hindi sila itapon. Hinuhugasan nila ang mga ito para ibenta ng murang-mura. Dito sa mga bangketa tulad nito sa Marikina, pinag-aagawan ngayon ang mga sapatos na ibinibenta ng murang-mura. Karamihan sa mga sapatos dito ay basa pa. Ang 100 pisong sandals, 30 pesos na lang. Ang sapatos na mahigit 1,000 piso, mabibili na lang sa 250. Kaya naman si Ryan, tiniis ang siksikan sa bangketa para mamakyaw ng sapatos. Ayos lang yan. Kasi nga, katutuyin lang naman yan eh. Ganitong wala tayong pera, kailangan natin maging praktikal. Nanginayang naman si Madonna Abelia sa kalahating milyong halaga ng mga paninda niyang school supplies at bigas na nalubog ng bahain ng kanilang bahay. Itinapon na niya mga nasirang notebook at papel. Pero ang mga school supplies na pwede pang linisin ay binibenta niya na may 70% diskwento. Ang mga nabasang bigas naman ay binibenta ang pagkain ng baboy. Lahat ng pinala namin na napangayon ng agos ng tubig. Lugi sina Rodora at Madonna sa pagbibenta ng mura. Pero mas okay na ito kaysa mauwi sa wala ang mga binahang paninda. Para sa Bandila, Apples Halandoni. Henry, matindi talaga itong bagyo at baha. Isa na ito sa pinakamatindi sa natatandaan ko, sis. Mantakin nyo naman, pati mga nakalibing na sa Botolan, Sambales, nakalubog na tinangay palambaha ng tibagi ng tubig ang ilang nicho. Yan ang ulat ni Ron Gadalak, exclusive.
Hindi lang mga bahay at palayan, kundi pati ang sementeryo ng Botolan, niragasan ng tubig baha. Ang problema, natibag ang mga nicho, naglabasan ng mga ataol at inanod ang mga bangkay. Napaiyak si Aling Linda nang abutan niyang nakatagilid na ang nicho ng dalawa niyang yumaong kapatid. Ewan ko lang po kung nandun pa po. Gusto ko nga po sanang kunin, sabihin sa mga asawa nila, wala pong pirang pang ano niyan, pangkuha. Ilan sa mga ataol ang naiwan pa sa mga nicho. Karamihan ng mga ikalawa at ikatlong palapag sa bahagi nito ng sementeryo ay nawasak ng tubig baha. Ito namang kabilang bahagi, lahat ng kadugtong ng mga nichong to hanggang doon, makikita nyo, wala na. Pero kung dito sa sementeryo to, meron pang mga naiwan, doon po sa kabilang sementeryo, wala ka nang makita kahit isang nicho. Binaha na yun noong bagyong Kiko, pero tuluyang lumubog nang humagupit kamakailan ang bagyong Pepeng. Inabutan namin ng ilang pamilyang kinukuha ang mga yumao nilang kaanak sa loob ng nicho bago pa daw muling anurin ng rumaragasang tubig baha. Bit-bit pa nga ni Mang Ramon ang mga katawan ng kanyang ama't ina ng aming makausap. So, napunta ko kahapon dito, sabi ko, malapit ng manod yung kan, nasa pangnak ako, kaya kailangan na mailipat na. Kasi dapat din mailipat para parang paggalang din sa kanila. Pero ayon sa barangay kapitan, kinakailangang magpaalam muna sa munisipyo bago kuhanin ang mga yumaong kaanak. Pinag-iingatan din kasi ang sanidad sa lugar. Sa tansya ni kapitan, halos 200 bangkay ang inanod at nakuha sa iba pang barangay ng Botolan. At ang iba'y sa karagatan na ng Zambales nakitang lumulutang. Natatakot na kumain ng mga na bibingit nilang isda dito dahil yun nga, baka raw nakakain ng patay. Kaya nagalangan silang matagal hanggang ngayon wala pa yatang kumakain ng isda dito, puros karne. Sa palengke ng Botolan, maging sa kalapit bayan ng iba, halos wala na raw bumibili ng mga isdang dagat ayon sa mga tindera sa takot na makakain din ng patay na kinain ng mga isda. Pero sabi ng Municipal Health Officer, walang basihan ang takot ng mga residente at walang dapat ipangamba. Wala naman akong makitang risk kung sakasakali dahil hindi naman namamatay mga isda na kumakain kundi nakaka-psychological lang sa tao. Pinag-iisipan ngayon ng lokal na pamahalaan kung ano ang pinakamagandang gawin para hindi na anurin ang mga natitira pa sa sementeryo sakaling rumagasana naman ang tubig baha. Para sa Bandila, Ron Gagalak. Maraming storya ng kamalasan sa loob nitong 2 linggo na tayo ay binabagyo. Pero marami ding mga kwento ng kabayanihan tulad ng sa 7 sundalo at 5 kapgo na pinarangalan kanina. 7 sa kanila ay namatay sa habang sumasaklolo sa iba. Nagbabandila si Ron Macenas. Noong kasagsagan ng Bagyong Ondoy, halos pumantay ang rumaragasang tubig sa tulay ng barangay Tandang Kutyo sa Tanay Rizal. Daan-daang bahay sa gilid ng ilog ang tinangay. Halos 4 na po ang nalunod. Pero sabi ng isang taga roon, baka mas marami pang namatay kung hindi sumaklolo ang ilang sundalo ng 2nd Infantry Division. Mga sundalo po, nagnaanong po sila ng lubid po diyan. Paano? Nagtalid po dito ng lubid, malalaki. Tapos? Yun, nakakasagit po sila. Isa sa mga rumisponde si First Lieutenant Dennis Caraecle na nagtali sa bewang at ikinabit ang dulo ng lubid sa tulay. 6 ang nasagit niya. 300 pamilya ang nailikas ng kanilang platoon. Nabutan natin doon yung mga tao, naanod na siya talaga. May ready kami na mga utility rope. Pagdating natin, ang naiwan dun na tubig sa ilalim ng tulay ay konti na lang. Kaya makita mo talaga ng lakas ng current na dumating. Kaya yung mga naanod, nasa silo natin sila. Isa si Caraecle sa 5 sundalong binigyan ng Bronze Cross Medal ng AFP para sa kadakilaan noong bumabagyo.
pinaka-importante na kailangan malaman natin mga kababayan, ang mga sundalo natin na hindi na naghintay ng order sa kanilang mga opisyal na magresponde. Binigyan din ng posthumous award, financial assistance at scholarships ang pamilya ng 2 sundalo at 5 kafgu na namatay sa pagre-rescue sa Mabitak, Laguna. 30 pamilya ang nasagip nila. Nakakatuwa, kaya lang ang naging kapalitan yung wala na kapatid namin. Sabi ni Secretary Gilbert Chodoro, ititigil muna ang military offensive laban sa NPA sa mga lugar na sinalanta ng bagyo at tututok muna ang mga sundalo sa pagsaklolo. Para sa Bandila, Juan Macenas. Susunod na, presyo ng petrolyo, di-rollback. Mga bahay na binahan ng husto, palugin ang ibinebenta. At presidentiables gustong ipaubaya sa mga lokal na opisyal ang paggastos sa calamity fund. Tuloy ang tutok sa